Kinabukasan, nagising si Mabel nang wala ng lalaking umangkin ng kanyang pagkababae. Natagpuan niyang sarili sa kama, nahubot-hubad at walang kahit na anong nakatapis sa kanyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon. Ouch! Napadaing siya sa sakit na maramdaman ang matinding sakit ng ulo. Maingat siyang bumangon para sana pulutin ang damit niya na nakakalat sa sahig, subalit huli na nang mapansin niyang wasak-wasak na pala yun. Iginala niyang paningin sa apat na sulok ng hotel room. Doon, nakita niyang isang pares ng damit na panglalaki na nakasabit sa upuan. Kung wala kang maibibigay, huwag kang magmalaki, aniya. Humugot ng malalim na hininga si Mabel bago dinampot ang damit at isinuot yon. Bago umuwi, dumaan muna si Mabel sa kilalang clothing store upang bumili ng damit pambabae. Sakay ang taxi cab ay ligtas siyang nakauwi sa tinutuluyan niya suot ang bagong dress na kanyang binili. Mula sa malayo ay namataan ni Mabel ang kotse ni Navi na nakapark sa garahe ng kanilang bahay. Katakataka rin kung anong ginagawa ng maleta niya sa labas. Lumunok siya ng laway at humiling upang itaboy ang nararamdamang kaba. Sana mali ang kutob ko, aniya sa isip-isip. Hindi na nagatubili pang pumasok si Mabel sa loob. Dito'y sinalubong siya ni Navi na may mukhang nakabusangot. Inumaga ka. San ka galing kagabi? Malamig nitong sita sa kanya. Bilang isang nagpapakilalang aktres, nagawa ni Mabel na itagong tensyon na unti-unting pumapatay sa kanya. Lumala ang trangkaso ko kaya dinala ako sa ER kagabi. Doon ako nagpalipas ng gabi. Pagsisinungaling niya. Talaga? Sana tinawagan mo ko para ako nagdala sa'yo doon. Hindi kumbinsido si Navi sa sagot niya. Binigyan niya ito ng panghamong tingin na nagpapanlamig ng lugo ni Mabel. Naiiling na kumibong muli ang lalaki. Magsisinungaling ka na lang, hindi mo pa ginalingan. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Anong ibig mo sabihin, Navi? May sakit ako, hindi ba? Kaya hindi ako nakasama sa party kagabi. Oo nga. Kailan pa naging makikitang may sakit sa pampublikong lugar? Tulad ng disco bar. Inangat ni Navi ang hawak na cellphone. Makikita sa screen ang litrato ni Mabel na kuha sa bar kung saan kahalikan niyang isang hindi kilalang lalaki na may mahabang buhok at nang iswipe niya ang sumunod na larawan ay nais niyang maglaho sa kinatatayuan dahil sa pulsa kamera. Kung paano siya buhati ng lalaking yon palabas ng bar, natigilan siya na parang estatwa. It's impossible, nautal na sabi niya habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa screen. Posible nga, may nagpadala nito sa akin kaninang umaga. Hindi ko gaano makilala ang mukha ng lalaking kasama mo sa litrato. Pero malinaw sa akin na may kumaldag sa'yo kagabi habang wala ako. Tumaas ang tono ng boses ni Navi sa mga huling salitang binanggit nito. Sino ang hinayupak na yon? Saan niyo ginawa yon, ha? Sa kotse? Sa hotel? O baka naman sa kondo ng hayop na yan? Sunod-sunod na tanong ni Navi habang nanginginig sa galit. Promise, hindi ko siya kilala. Pagtatanggol niya. Tingnan mo. Pasensya na, okay? Nainip lang ako kaya muntik na siyang mapatili matapos basagin ni Navi sa harap niyang hawak na telepono. Nainip ka kaya nagpunta ka sa bar nang hindi sinasabi sa akin. Nagpakalasing ka at natulog ka kasama ng isang maruming hayop. Puta, Mabel. 21 ka na. My God, hindi ka na bata. Kasal ka na pero kung umasta ka parang wala kang asawa. Navi. Hindi, matatanggap ko pa yung pagsisinungaling mo na may sakit ka kagabi. Dahil iniiwasan mo magkita kayo ni Dad. Pero itong panlalalaki mo, hindi ko yun matatanggap. Pinunasan ni Navi ang kanyang luha gamit ang braso. Tinuloy niya. Minahal kita. Kahit pa alam kong arranged marriage lang ang naging daan para dalhin mong apelyido ko. Ibinigay kong lahat sa'yo. Hanggang sa puntong pati pera ko pinagkatiwala ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Tinarantado mo ko. Galit na hinablot ni Navi ang pitaka ni Mabel. Ang pitaka ko, sigaw niya. Sinubukang bawiin ni Mabel kay Navi ang pitaka pero hindi sapat ang lakas niya para makuha ito. Biglang kinuha ni Navi ang kanyang credit card. Tinapon niya ang pitakang tumama sa paa ni Mabel. Ngayon, makukuha mo ng nararapat sa'yo. Sunod itong hinabad ang suot na wedding ring at nilaglag yun sa sahig. Nandyan ang maleta mo sa labas. Gusto ko, umalis ka sa bahay ko. At umalis ka sa buhay ko. Sigaw ni Navi na mistulang kampanang
paulit-ulit na rumirehistro sa isip ni Mabel nung mga oras na yon. Naguunahang bumaba ang luha sa kanyang mga mata kasabay ng unti-unting panghihina ng kanyang tuhod. Navi, wag ganito. Nakikiusap ako. Papatayin ako ni Mama. Pagsusumamo niya habang hawak ang dulong damit ng lalaki. Sarkastikong tumawa si Navi. Huwag kang magmalaki. Walang inang gagawa nun. Sawa na ako sa drama mo. Tapos na ang palabas. Please, please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Mahal kita, baby. Muling pagmamakaawa ni Mabel. Ngunit sadyang manhid na ang puso ni Navi para tanggapin yon. Walang second chance, Mabel. Mula sa araw na to, hindi na kita asawa. Tapos na tayo. Persahang inalis ng lalaking kamay ni Mabel sa damit nito. Nanginginig sa galit na itinuro ni Navi ang direksyon palabas ng bahay. Umalis ka o tatawagin ko ang pulis. Hindi na nakipag-argumento pa si Mabel sa asawa. Gamit ang natitirang lakas ay malaya niyang nilisan ang naging tirahan niya ng 6 na buwan bilang si Mrs. Reinhardt. Ang magandang plano niya para sa sarili ay nauwi sa kabiguan dahil sa isang pagkakamali. Yun ay ang pagtaksilan niya ang lalaking mahal na mahal siya. Mahigit 1 buwan na mula nang maghiwalay sina Mabel at Navi, ang paghihiwalay nilang iyon ang naging mitya ng tuloy-tuloy niyang pagbagsak. Sa sandaling nalaman ito ng kanyang ina, agad siyang itinakwil ng kanyang pamilya. Napilitan siyang isang lang mga naitabi niyang alahas para may ipambayad sa maliit na boarding house na kanyang inuupahan. Maswerte pa rin siya kung tutuusin dahil nakahanap siya ng marangal na trabaho sa kabila na hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Unti-unti nang nakakapag-adjust si Mabel sa bagong mundo na kanyang ginagalawan, ngunit sa hindi nasang pagkakataon, dumating ang bagong dagok na susubok sa kanyang katatagan. Ilang araw nang hindi magandang pakiramdam ni Mabel at ngayon ay napilitan siyang hindi pumasok sa pinagtatrabahuhang laundry shop. Hindi lang bigla ang pagkakasakit ang kanyang inaalala. Hindi rin siya dinatnan nitong nakaraang buwan, bagay na hindi naman mangyayari sa kanya noon. Alam niyang may mali sa sarili niya at para matuldukan ng agam-agam ay bumili siya ng pregnancy test kit. Dali-daling pumasok si Mabel sa loob ng makipot na CR ng boarding house para isagawa ang procedure. Makaraan ng ilang sandali ay halos suminto ang mundo niya nang makitang 2 linya ang nag-reflect sa pregnancy test. Malulungkot na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi habang hindi mapigilang humaguluhol. Ano ang gagawin niya ngayon? Hindi lang pala sarili niyang kailangan niyang buhayin, kundi pati na rin ang bata sa kanyang sinapupunan. Kanino siya hihingi ng tulong gayong lahat ng taong nagmamahal sa kanya noon ay sinuka na siya ngayon. Niwala siyang idea kung sinong ama ng batang ito. Lumabas siya ng CR na bagsak ang balikat at dumiretso sa kanyang silid. Binuksan niya ang bintana na gawa sa kahoy upang makalanghap ng sariwang hangin habang pinag-iisipan ang susunod niyang hakbang. Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan, Mabel. Kailangan ka na magiging anak mo. Aniya sa sarili. Bumaba ang tingin niya sa kanyang tiyan at marahan niyang hinaplos. Kaming 2 na lang, baby. Si Mom, si Navi, lahat sila tinalikuran ako. Hindi ko sila masisisi dahil malaki ang nagawa kong kasalanan at labis-labis ko na yung pinagsisisihan ngayon. Ikaw na lang ang meron ako at hindi ko hayaan na pati ikaw ay mawawala sa akin. Igagapang kita kahit na gaano pa kahirap ang sitwasyon. Balang araw, nabibigyan din kita ng magandang kinabukasan at malalagpasan din natin ang pagsubok na ito. Pasensya na kung wala kang kikilalaning ama, pero hayaan mo, hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Naging kalbaryo ang mga sumunod na buwan para kay Mabel, gayong hindi lang niya kailangang buhayin ang sarili ko hindi pati na rin ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa paglipas ng panahon, dumating na sa puntong hindi niya na kayang magtrabaho pa dahil nalalapit ng kanyang panganganak. Nanatili na lang siya sa boarding house gamit ang perang naitabi niya mula sa mga sideline jobs. Hindi to sapat para masakop ang kanyang mga gastusin pero kahit papaano ay may naiipon siya. Tumulong din ang ilan sa mga kasamahan niya sa trabaho at nagpaabot ng kaunting tulong. Hindi na rin problemang panganganak niya dahil napagdesisyonan niya nang magpa-confine sa isang government hospital upang makalibre sa labor at confinement fees. Kasalukuyan nagluluto ng kanyang tanghalian si Mabel sa maliit na kusina ng boarding house.
nang mapansin niya may kumakatok sa gate ng bahay. Mabuti na lang at agad na lumabas ang may-ari para tignan kung sino yon at pagbalik nito ay lumapit ang landlady sa kanya. "O Mabel, para raw sa'yo." Anito sa kanila pag sa mesang isang brown envelope. "Po, kanino po galing?" Tanong niya habang busy sa paghahalo ng nilulutong ulam sa maliit na kaldero. "Abay malay ko, buksan mo na lang nang malaman mo." Pagkasabi nito ay tumalikod ang landlady at pumasok sa sariling silid. Naiwan si Mabel doon na questionable. Upang masagot ang katanungang bumagababag sa kanyang isip ay nagpasya si Mabel na itigil na muna ang pagluluto upang tignan ang nasa loob ng malaking sobre. Natagpuan niyang ilang papel sa loob. Sinuri niyang maigi kung ano nga ba ang mga yon at labis siyang nanghina nang mabasang malalaking titik na nakasulat sa itaas ng document. Petisyon para sa annulment ng kasal. Maliban sa annulment papers ay kalakip din nun ng isang tseke mula kay Navi at isang maliit na note na ang nakasulat ay, "Ito, ayoko nang makitang mukha mo kailanman." Mistulang winakuwak ang puso niya sa mga katagang nabasa niya sa papel. Bagamat inaasahan na niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inakala na bigla siyang sasampalin ng annulment papers sa gitna ng kanyang pagbubuntis. At eto na nga, opisyal nang pinuputol ni Navi ang ugnayan nito sa kanya. Masakit mang isipin, ngunit kailangan niyang tanggapin ang consequence ng kanyang nagawa. Bumalik si Mabel sa kanyang silid para kumuha ng panulat at sa mabigat na puso, nilagdaan niyang mga papel. Sinikap niyang lagdaan ang papel kahit na lalabong paningin niya dahil sa luhang humaharang sa kanyang mga mata. Nanginginig na ibinaba ni Mabel ang panulat at impit na humaguluhol. Ilang sandali pa'y biglang nagibang pakiramdam ni Mabel. Nagsisimula na namang humilab ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan. At habang tumatagal, ay lalo yung sumasakit. Sinubukang tiisin ni Mabel ang iniindang sakit, subalit mas lalong tumindi ang sitwasyon dahil pumutok na rin ang kanyang panubigan. Dito na nagpasya si Mabel na humingi ng sakalolo mula sa mga kapitbahay ng boarding house. Nagtulong-tulong sila upang isugod siya sa pinakamalapit na ospital. 7 years later. "Salamat, boss." Sabay-sabay na sabi ng grupo ng restaurant staff nang umalis ang branch manager sa meeting room. Hawak ang sobre na naglalaman ng kanyang sweldo ay napabuntong hininga si Mabel. Dapat ay masaya siya gayong solve ng pambayad niya sa boarding house at sa iba pang gastusin sa bahay pero hindi niya magawa sapagkat ngayon ang huling araw niya bilang waitress sa restaurant na to. Dahil sa patuloy na pagbaba ng sales, napilitan ng may-ari na tuluyan ng magsara. 2 taon din siyang nagtrabaho dito at masasabi niyang maganda ang pagtrato sa kanya ng kanilang amo. Sa lahat ng trabahong pinasok niya, dito siya nagtagal kaya labis ang panghihinayang niya dahil kung kailan nakakabangon na siya ay saka naman siya muling sinubok ng panahon. Tahimik na nagtungo sa locker room si Mabel para kunin ang bag niya. Bago umalis ay hindi niya nakalimutan na magpaalam sa kanyang mga kasamahan. "Masaya ako at nakasama ko kayo ng 2 taon. Salamat sa lahat. Ingat kayo." Anas niya. Tinugunan naman nila ito ng ngiti. "Ikaw rin. Happy birthday sa anak mo." Pahabol ng kasamahan niyang waiter. Tangula ang naging tugon niya at nagpasya na si Mabel na lisanin ng restaurant. Dire-diretsong naglakad si Mabel papunta sa sakayan ng jeep. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng waiter bago siya umalis. Lihim siyang napangiti dahil tsaka na kanina pa siya hinihintay na nag-iisang anghel sa buhay niya. Ang batang pinaguhugutan niya ng lakas at ang dahilan kung bakit patuloy siyang nakakatindig. Si Paris, ang kanyang anak na nagdiriwang ng ika-6 na kaarawan ngayon. Mas lalong binilisan ni Mabel ang paglalakad upang makauwi agad. Umarangkada ang sinasakyan niyang jeep makalipas ang ilang minuto at tumagal ng 15 minutes bago siya nagdesisyong bumaba sa harap ng isang bakery na malapit sa tinutuluyan niyang boarding house. Bumili siya ng rounded chocolate cake na may disenyo ng paboritong 3D character ng kanyang anak at isang kandila na may number 6. Narating niya ang boarding house ng saktong 6:30 ng gabi. Sa gate pa lang isinalubong na siya ng yakap ni Paris na halata sa mukha ang pagkasabik. "Happy birthday baby ko!" Malambing na bati ni Mabel sa anak. "Salamat mami ko!" Matamis na sagot ng bata. Agad naman napansin ng batang dala-dala niyang kahon na tinuro yon. "Ano po yung dala niyong box? Gift ko po ba yan?" "Secret," pabirong sabi niya. "Eh,
Ano nga po yan, Mommy? Sabihin niyo na po. Pamimilit pa ng bata. Marahing applause ni Mabel ang buhok ni Paris. Ikaw talaga. Pumasok na muna tayo sa loob at doon natin bubuksan. Yay! Nagtatalon pa ito sa tuwa. Bago sumunod kay Mabel, papasok sa bahay na may 5 kwarto. Kakaibang eksenang naabutan ni Mabel pagbukas niya ng pinto dahil tila siya pang nasorpresa sa nakita niya. Sa malaking wooden table na para sa mga boarders, nakalapag ang iba't ibang klase na masasarap na putahe, kakanin at soft drinks. Nasa labas din ng kanilang silid ang 4 na pamilyang nagsisiksikan sa paupahan, kabilang ng mabait na landlady na siya ring nagbabantay sa bata kapag nasa trabaho siya. Bumisita rin ang kaibigan niyang si Jazz, ang anak na may-ari nitong boarding house para makisalo sa maliit na selebrasyon. Naku, nag-abala pa kayo. Nakakahiya, sabi niya na may mahiyaing ekspresyon. Kaganyang pinatong ang dalang cake sa ibabaw ng mesa. Ayos lang no, mabait na batang anak mo at hindi na kayo bago sa akin, nakangiting pahayag ng landlady. At saka maliit na salo-salo lang naman to. Minsan lang magkaroon ng ganito sa bahay kaya hayaan mo na. Ako ang nagsuggest kay mama na ipaghanda si Paris. Alam ko kasing matagal nang gusto ng anak mo na may kasama siya sa birthday niya. Bukod kay mommy, hindi ba? Malambing na banggit ni Jazz sabay pisil sa pisngi ni Paris. Opo, sang-ayon naman ng bata. Salamat talaga ha. Sobrang na-appreciate ko lahat ng effort niyo. Naku, wala yun Mabel. Ganun talagang pamilya. Nagmamahalan. Madamdaming wika ni Jazz. Ang mabuti pa, buksan mo na yung dinala mo na makakain na tayong lahat. Pag-iiba nito ng usapan. Maingat na inangat ni Mabel ang kahon. Nalalaki ang mga mata ni Paris na masilayan niya ang cake na kulay rosas na nakasilid sa loob. Wow, ang ganda po! I love you, Mommy! Salamat po sa cake! Nagtatatalon ito sa tuwa, saka muling niyakap ang kanyang ina. Kahit ano para sa'yo, baby, sabi ni Mabel habang mabilis na hinagka ng pisngi ng kanyang anak. Oh, halina kayo't kantahan na muna natin ng happy birthday si Paris bago mag-blow na kandila. Ang sabi naman ng landlady at inanyayahan niyang lahat na magsama-sama sa hapag para sabay-sabay ng kumanta ng happy birthday. Mag-wish ka na, ani Mabel sa anak matapos ang kantahan. Wala naman po akong ibang wish eh. Basta masaya kami ng mommy ko kahit wala si daddy. Okay na po sa akin yun. Aw! Reaksyon ng ilan sa mga bisita. Hindi mapigilang maluhan ni Mabel sa nakakaantig na mensahe ng kanyang anak. Napakamabuting bata ni Paris. Hindi tulad ng ibang mga bata na lubos na bastos at spoiled. Pinalaki siyang madaling makontento sa kung ano ang meron siya. Natutunan din itong maging magalang sa mga taong nakakasalamuhan niya, kaya gustong-gusto siya ng mga tao. Hipan mo ng kandila mo, Paris, sabi ng isang college student na nangungupahan sa katabing kwarto ng mag-ina. Hinipan ni Paris ang kandila at nagpalakpakan naman ang madla bago naupo sa kanilang mga upuan para pagsaluhan ng mga pagkain sa mesa. Habang isa-isang tinitikman ng mag-inang putahe sa kanilang mga plato, biglang nagsalitang matandang lalaki na nasa kanan ni Mabel at siya'y kinausap. Hindi ka nagkulang sa pagpapalaki sa anak mo, Mabel. Sa panahon ngayon, ang mga bata ay masyadong maraming hinihiling sa kanilang mga magulang. Pero si Paris, walang ibang hangad kundi ang maging masaya sila ng kanyang ina. Kahanga-hanga. Wika nito na ikinatuwa ni Mabel. Napakaswerte ko nga ho dahil sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ko, may nangyari pa ring maganda sa buhay ko. At yun ay ang isinilang ko si Paris sa mundong ito. Hindi man naging madali sa akin ang buhay mag-isang anak ko. Pilit akong magpapakatatag at gagapang dahil wala namang ibang aasahan si Paris ko hindi ako lang. Sad niya naman. Abay, nasaan bang tatay ng bata? Hindi mo lang ba nag-aabot na kahit na konting suporta sa inyong dalawa? Bigla-biglang napalitan ng lungkot ang kanina'y masiyahing mukha ni Mabel. Wala na ho ang daddy ni Paris, tay. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama bago pa siya ipinanganak. Ganun ba? Pasensya na't naitanong ko pa. Ayos lang ho, aniya sabay ngiti niya ng matipid sa matanda bilang pagtatapos ng maikli nilang pag-uusap. Batid na walang nagawa si Mabel kundi pagpataka ng katotohanan tungkol sa biological father ni Paris. Ayaw niyang paasahin ng bata na may kinakalagahan nitong ama, kayong hindi naman niya tsako sinong nakabuntis sa kanya noon. Isa pa, sa haba ng panahon na lumipas, nagawa niyang palakihin ng maayos ang bata kahit walang presensya ng ama.
Kaya niyang pakainin ng kanyang anak? Umiling si Mabel. Hanggat nakatago ang katotohanan, walang makakaalam. Matapos ang kainan ay dumiretso si Mabel sa kanilang kwarto para patulugin si Paris. 9:00 na siya lumabas para sana pumunta sa banyo ng maabutan niyang kaibigang si Jazz na mag-isang nakaupo sa mesa at nakapangalumbaba. Tulog na ba si Paris? Bungad ni Jazz sa kanya. Naupo siya sa bakanting pwesto katapat si Jazz. Oo, pagod na pagod yung bata pero halatang nag-enjoy siya. Humugot ng malalim na hininga si Mabel, bagay na pumukaw sa atensyon ng kaibigan. Okay ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo. Usisa ng kaibigan. Hindi maalis ang pag-aalala sa mukha ni Mabel nung mga oras na yon. Nagsara na kasi yung restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Wala na akong trabaho, ani yan ikinagulat ni Jazz. Napayuko si Mabel habang nagunahang pumatak ang kanyang mga luha. Dito lang ako umaasa na ikakabuhay namin tapos ganito pang nangyari. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho sa kaso ko dahil tulad mo, hindi rin ako nakapagtapos. Dagdag niya pa. Hindi ako pwedeng tumunganga lang dito at maghintay na bumagsak ang bunga mula sa puno. Kailangan ko ng trabaho, Jazz. May alam ka bang pwede kong applyan? Kailangan ko rin kasi mag-ipon para sa pag-aaral ni Paris ngayong grade 1 na siya sa susunod na pasukan. Malaking gastusin na naman ito kapag nagkataon. Ang pakiusap ni Mabel kay Jazz ay nakaukit sa kanyang mukha na matinding pangamba at kalungkutan. Dahil kung hindi siya makakahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, mauubos ang naitabi niyang pera at baka maranasan nilang mag-ulam ng asin. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang parehong paghihirap na dinanas niya. Kung kinakailangan niya magpakakuba sa pagtatrabaho ay gagawin niya. Huwag lang magutom ang kanyang anak. Paano kaya kung sumama ka sa akin? Suwestyon ni Jazz. Dahilan para iangat ni Mabel ang kanyang tingin. Kulang kami ng isang katulong. Yun nga lang, stay in ka doon pero malaki ang sahod at sasapat yun para sa inyong mag-ina. Okay lang ba sa'yo? Maganda sanang offer mo kaso paano si Paris? Hindi ko siya pwedeng iwan dito ng matagal. Kailangan ko maging hands-on sa kanya. Katwiran niya naman. Marahang ipinatong ni Jazz ang palad nito sa kamay ni Mabel. Mapapakiusapan naman siguro si Sir. Mabait naman yun kaya wala kang dapat ikabahala. Tila nabunutan ng tinik si Mabel nang marinig yon. Mabuti naman kung ganun, sabi niya. Kung pag-uusapan ng boss mo, medyo curious ako kung sino siya. Hindi mo pa nababanggit sa amin ng mama mo kahit na pangalan niya. Bakit? Politiko ba yan o artista? Pasensya na Mabel, may iniingatang pangalan kasing amo ko. Kaya hindi ko pwedeng i-disclose sa publiko ang kahit nagatiting na impormasyon tungkol sa kanya. Depensa ni Jazz. Pero malay mo, matanggap ka hindi ba? At least malalaman mo kung sino siya. Sino nakakaalam at baka ma-inlove ka pa sa taglay niyang kagapuhan? Puro kakalokohan, Mars. Nagpalitan ng tawang dalawa na para bang sila lang ang tao sa boarding house. Natural lang yun sa kanila dahil minsan lang sila magkita at magkausap. Kung mapalad siyang makakapasok sa trabaho, makakausap niya ito palagi. Kaya ano, sasabihin ko na sa staff na Sir ha, ipapasa ko sa kanyang phone number mo kaya hintayin mo ng tawag niya para sa interview. Good luck! Pabaon pa ni Jazz kay Mabel. No problem. Maraming salamat. Hulog ka talaga ng langit. Sagot niya na may malambing na ngiti sa mukha.